Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Isa na namang magandang laban ang ipinakita ng ating pambatong si Woman FIDE Master Jamaica Yap Mendoza ng Tubong Romblon at ngayon ay kinakatawan ang team ng Santa Rosa City at nakalaban ang pambato ng Kazakhstan na si Aknur Mamakova. Candidate master lang ito pero grabe po ang pinagpipisak kaya umabot kay Jamaica. Maganda rin ang score. Napalaban si Jamaica at mamaya po tingnan natin ang results, standing at ang pairing naman for penultimate round. Last 2 rounds na lang po matatapos na mga kamatsas. Okay, ang ginawa dito ni Aknur nag D4, Knight F6 si Jem, C4, G6 approaching King's Indian, E4, D6. Ayan na nga po, King's Indian at tinirahan ni Mamakova ng Makugonov variation. Ito pong Makugonov, tinitira ko rin sa putito. Kasi ang idea niyan, mag-G4 yan mamaya. Nag-castling, Bishop E3, nag-C5. Dito ko nakapabilib kay Jamaica. Kasi po, dito, ang normal na linyahan ng King's Indian, yung naka-E5 lang talaga. Pero yun nga, pag nag-E5, magdi-D5, tapos later on magdi-G4. Dito, may C5 pala. Pwede pala ito. Benoni setup na to, mga kamatsas, no? Parang tipong pakain, kasi ang dami-dami, may bishop na, may pawn pa, parang tipong 1 pawn down, pero may lalim yan. Shout out kay Woman FIDE Master Shania May Mendoza. Siya pala ang nagtitrain dito kay Jamaica. Pareho silang Mendoza siguro magpinsan, parehong Woman FIDE Master pa, no? Galing. Nag-Knight F3 lang dito si Aknur. Kasi po, kung kakapturin ang pawn C5, Queen A5 yan. Alam ko na yan, tinitira ko rin yan eh. Tinitira ko rin to eh. Against King's Indian, Samish variation. Na dito, pag Queen A5, pag nilubos-lubos ng puti, silipin lang po natin sandali may Knight takes E4, ayun. At maraming lalanding na mga atake sa Knight C3, under pressure talaga yung Knight na yan. Pag kumapture dyan, tipong ang daming nakaing pawns, mag-rook E8 lang mga kamatsas. Lamang pa rin ang block dyan sa pasikot-sikot, solve ang block dito. Okay, tatalakayin ko na lang po ito. Ipopost ko itong opening study na to sa akin pong Kamatsas Super Supporter join button sa YouTube. Mag-join na po kayo mga kamatsas. Marami tayong updates doon ng mga bago sa openings. Okay, so talagang lalakas kayo sa opening. Mag-join lang po kayo. Try nyo lang mga kamatsas. Okay, nag-Knight F3. Kumapture sa D4. Para na rin siyang naging Maroxy bind kasi naka E4, naka C4. Nag-B6 dito para magde-develop ng bishop. So bookline pa ba ito? Yes. Bookline pa going to para atakihin yung pawn E4. Nag-bishop E2, bishop B7, nag-queen C2. Kasi po dito sa Maroxy bind, normally nag-F3. Para yan ang ipangpapatigas sa E4 pawn. Yun nga lang, pag nag-F3, masagwa na since committed na yung H3, butas na po yung dark squares eh. Dapat kasi yung pawn nandyan lang yan eh. Ganyan ang itsura niyan kapag Maroxy bind. Nakaganon. Medyo nasagwaan dito si Mamakova, kaya nag-Queen C2. Mama na lang kaya itawag ko. Yung Aknur parang lalaki dating no? Mama, yan, talagang nasa women's division. At nag-Knight BD7, castling, Rook C8. Bakit dito dinevelop? Kasi kung sa C6 po, medyo nakatakip pa yan sa pressure na maihahatid ng tore sa C-file. Pag dito dinevelop, at least talagang kahit paano nakakailang yan. Nag-Rook C1. Oops, nasa na ba novelty? Meron na ba? Ayun, may novelty na nga. Rook AC1 ang novelty. Ang nakatala pa sa libro ay Rook AD1, Rook FD1. Yan pa po ang mga naka-record, no? F4, may tumira na rin. Ayan pala ang mga booklines. Pero itong Rook AC1, bagong luto ni Mama. At nag-Knight C5, inatake ang pawn E4. Nag-Bishop F3, dinipensahan. Ayaw talaga ni Mamakova na mag-F3, no? Nasasagwaan siya sa mga butas-butas na mangyayari. So hanggat maaari, ini-stay niya na solid yung king side. So Bishop F3, nag-A5. Ang purpose po niyan para hindi naman mapaalis ang B4, yung napakalakas na knight sa C5. At nag-B3, Knight FD7, paiikutin. Oo, malakas. Oo nga, ganda ng idea. Gusto ko yung mga ideas talaga dito na ina-apply ni Gemma, no? Para bukas pa yung diagonal. And then nag-Rook FD1. So, pwestuhan ng mga tore. So, very typical naman yan. Normal.
Knight E5, Bishop E2, talagang iniiwas yan. Otherwise, talagang kakapturin talaga yan. At nag-Knight C6. Grabe po yung inikot. Knight E5, Knight C6. Grabe yung mga pihitan dito Bishop G4, inistorbo ang tore. Rook A8 lang. So umiwas. Siguro may chance na makapag-break later on. Sa queen side, kinapture na, capture. And then nag-Knight D5. Okay, ibinida ang knight sa gitna. At dito talagang nakaka-attract talagang paalisin ang knight na yan. Ini-6 talaga. And then kinapture yung knight C5. Yan ang unexpected. Yan ang para sa akin talagang totoo na mali yan. Kasi minsan may sinasabi tayo mali sa computer pero sa perspektibo naman natin, unang tingin parang okay naman. Dito talagang kahit tignan mali pa rin Bakit po? Kasi yung bishop ang tatapat sa fianchetto bishop. Usually pagka naka-fianchetto na ganyan, dapat ma-remain na buhay ang dark square bishop para may pangbangga dyan sa strong fianchetto. Pinagpalit sa knight, mag-gain na ba ng advantage? Yun ang tanong Ay, gets ko na. Siguro po dito na ilang dito ang puti na kung babalik siya, o di kahit paano nagkaroon na ng weak pawn yung, yun naman ang purpose niya Talagang kaya nga expected naman niya yung E6, hindi naman pwedeng hindi kung magda-Knight D5 siya. Ang purpose po niyan, kaya bumalik, para may weak D6. Yun nga lang, ang kinaiilangan siguro niya, yung tipong baka capturein ito. Capture tapos let's say knight takes e4 mawa 1 pawn down. Yun nga lang compensated ang puti dito kahit 1 pawn down kasi halimbawa magku queen c2 lang or queen b2 may bishop h6 naman mawiweak naman yung dark squares. I believe lamang pa rin ang puti dito kasi nga po sa very strong and weak naman sa side ng black, strong naman sa side ng white. May atake sa may compensation, may kapalit na weak squares, okay lang yan. So yung momo na yon na kinakatakutan, yun ang nagpamali ng tira niya. Bishop takes knight ang ginawa. May momo Ayun, dito po, ito lang daw ang solid na tira. Tapos pagka bumalik dyan, and then bishop e5. Yan. So solid lang naman yan. Although kahit paano may pressure pa rin dyan. Pero solid po yung bishop nasa gitna. Tapos yung queen pwedeng gumanon. Pwedeng gumanon later. Actually parang pwedeng ang banggain ng f5 to Solid pa rin Pag kinapture, capture ng g-pawn. King h8, rook g8 para makapaghatid ng atake sa king side kung mabubukas. No, after f5. So yun yung mga ideas na paparating. Pero balik tayo mga kamatyas. Ang pinangkain ni Jem ay d-pawn. So wala pa namang sapat na tatakbuhan ang knight para magkaroon ng malakas na discovered attack. So bumalik lang and then queen c7, bishop f3, queen f4. Ayan, queen f4, magbi-bishop e5. Yan po ang threat para maka-atake doon na hindi pwedeng i-g3 dahil mabibitin ng bishop. So nagpaplano si Jem na papasok ang bishop dyan, atake doon sa h2, knight e2, binuwag kagad. Nag-queen e5. So, centralize the queen muna. At nag-queen d3. So, ito pong queen d3 para mapigilan yung salubong ng tore. Talagang isasabayan ng puti. Yan po ang pagbabadya niyan. Kasi naisip dito ng puti na yung black is kukontrolin na yung d-file. So, pinigilan niya. May hamon. Pagka tumapat ka ng tore, kainin ko yan. Parang ganun. Pero dito, nag-rook c8. Ayan. So, dito po mga kamatyas, ito na po yung purpose ng mas mainam itong A4. Yan ang mas mainam. Para lumambot yung queen side pawn structure. Pagka nagkaroon ng capture-capture dyan, by rook A3, mga ganon, mape-pressure yung B3. So A4 po ang mas mainam dito, pambasag sa queen side. Okay, pero ang ginawa ni Jem siguro, kaya siya nag-rook FC8, nakikita niya na magku-queen D6. At kapag nag-queen D6, makakaiwas siya, ayaw niya makipag-queen to queen at no problem sa kanyang bishop kasi protected. So yan po nababasa ko sa plano niya na baka mamaya may ganon, makakaiwas pa siya, may option siyang umiwas, no? Nag A4 nakita ng kalaban yung chances na maka-break ng A4 malakas sa block to. Talagang pag nakaganyan yan, may potential strong attack sa queen side. So binalak dito ni Mama at nag-bishop F8. Ayun. Ayaw talaga ni Jem na patungtungin yung queen sa D6 na magkaroon ng option na ganong pasok. Okay, pero mas mainam daw dito mga kamatyas is H5. Ayan, unti-unting progress. H5 na kasi pag nag-queen D6, iwas na lang. Parang ganon, Okay, pero nag-bishop F8, queen C3, hinamon,
Queen G5 umiwas. Rook C2, ayan, plano is magbabattery na sa D-file. Nag-Bishop G7, bumalik. Queen D2, hamon Queen to Queen. And then, todo-todo iwas naman dito si Jem. Kasi talagang, siya naman talaga yung umaatake. So, dapat siya talaga ang umiwas sa mga palit-palit. Queen E1, baka piling ng kalaro niya, wala yung pawn, Queen to Queen pa rin. Walang Queen to Queen yan. Pero ang nababasa ko ditong plano is yun nga po, yung D2 square ay gagamitin ng Torre para maipatong. Nag-Bishop E5. Naku, grabe kaganda. Ay, teka muna mga kamatsas. May trap pala dito si Mama. Pag kinapture to, may ganun, may G3. Nang tatrap. Kasi unang-una nakatret yung pawn eh. Pag kinain, imagine niyo po may G3 oh. Babagsak yung bishop sa E4. Ang lupits ng plano, no? So, hindi natinag si Jem, nag-Bishop E5 lang. Kumbaga, mamaya na niya pahihinugin yan. At nag-Knight G3. Ayun, bumigay. So, bad move. Siguro para masapatan ang depensa sa pawn E4. Ayan. Pinipilit po natin basahin yung kanilang kaisipan eh, no? Talagang hinuhuli ko hanggat maaari sa bawat tira nila. Kasi bawat tira may kahulugan eh. Bakit nila ginawa? Saan na-derive? Saan nagmula? Diba ang plano? Yan, ang basa ko dito para madepensahan yung pawn E4. Pero kung accurate ang pag-uusapan natin, rook D3 lang daw po. Rook D3. Para at least, di ba, nakabantay na rin po sa third rank. Pero Knight G3, balik tayo. Nag-H5 si Jem. Ayun, para ang nakikita ko naman dito, yung Queen F4 and then nai-imagine niya to play H4 and then makapasok siya doon. Yun ang mga basa ko dyan. Or, alisin ng queen, may H4. Basta ganun po nakikita ko dyan. Itong H5, nakadesenyo para pang paalis dyan sa knight. So tama naman po decision ni Jem na wag capturein yun. Kung mo ba pag kinapture, magkakaroon ng double pawn, pangit po. So kahit pa paano magiging ano pa rin yan, solid pa rin yan sa shield, especially ng king. So nag-knight F1, bumaba na, hindi na inintay, di na makaintay ang puti na baka matirahan siya ng H4 later on pag alis ng queen. Nag-queen F4 ulit. Okay, so target talaga yung H2 pero this time bantay sarado yung knight. Nag-queen E2, rook D8. Ayan, time na para makiagaw naman sa control ng D-file. Siyempre, G3 paalis na, queen F6 atras, nag-bishop G2, and then nag-H4. Ayun. Yun din po ang preparasyon ng H4 na yan. Pag naka-G3 na, may H4, makakapagpahina pa rin yan. Makakapagpabutas pa rin yan sa king side. Nag-rook D2, kinapture na, capture, and then nag-bishop D4, check. Ayan, okay. Binad mo ba ng computer ang tira ni Jem? Dapat daw po ang tira, ano ba ang time control? 57? Ay, grabe, konti na pala oras dito. 57 seconds na lang si Jem. At 15 minutes pa si Mamakova. Dapat daw po is queen E7 ang tira dito. Ang kunat ng approach, no? Or queen G5 or rook takes D2. Yan po yung mga options eh. Pero dito nag-bishop D4, king H2, queen G5. Ayan paunti-unting islog-islog lang. Teka muna mga kamatsas, after bishop D4 check, curious lang ako, pag kinain to, rook takes D4, pag gumanon, yung tipong naka-atake sa queen, bitin ang bishop, ay may queen D8, okay, so makakain yung tore. Pag kumapture naman, may capture with check pa, so mananatiling hindi makakain yung bishop. Okay, malinaw na po. So, king H2, queen G5, rook D3, okay, tamang duda na rin dito si Mamakova na baka mamaya ay maatake yung G3 niya, so nag-rook D7. Ang plano po dito, simple, yung tore bigyan ng buhay yung isa, i-battery din sa D-file. Pero binad mo ba ng computer? Bishop E5 daw po ang mainam. No worries sa tore kasi protected naman po ng queen at tore. Dito po kasi pag nawala ang mga tore, imagine niyo lamang talaga ang black dito due to the superb power ng bishop pair. Ayun, okay. Dalawang espada kay Jem eh. Malakas talaga yan. Rook D7, Knight D2. Ang gusto po, Knight F3, double at makuha na yung bishop pero binad mo ban. Dapat daw po ang tira dito is E5 na. Hamon na ng bishop to bishop. Ayun, slightly better pa nga ang puti actually eh. Kung magawa yan eh, no? Kaso hindi nagawa eh.
Balik tayo, nag-knight D2. Bishop E5, good move. Perfect, no? Atakihin yung pawn and then nawala ng worries dito na buksan ang bishop kasi na-disconnect ng knight yung pagka-battery ng mga tore. Nag-knight F1, bumalik ulit, depensa, nakatempo lang. O yan, ito yung sinasabi ko na para sa akin, napakaganda ng ginawa ni Jem. Very natural and typical, syempre, to control the D-file, kailangan mag-battery. Pero sa computer, bad. Bakit? Rook D4 ang pinapatira. Dyan muna, pampatigas, ano? Sabay ganon, papatungan, unti-unti. Yan po ang gusto ng computer. Pero para sa akin, yung ginawa ni Jem, okay lang. Natural yan. Kain. Ayun. So, na-simplify na po. At nag-queen D3, bishop C6. Balik ulit dahil itong pawn na to ay weak talaga. Bishop F3, king G7. Ayun, para kung umalis man ng queen, masecure na walang mga tempo-tempo check na makakahalaw-halaw pa ng mga bagay-bagay dyan, makakagulo. Bishop G4. Ayan. So, at this point, nagkaroon na po sila ng additional time. Nanganak na uli. Kasi lumampas na sila ng 40 moves eh. Ayan o. So, may additional 30 minutes yata kung di ako nagkakamali. Ayan. So, Bishop G4, medyo confused na rin po dito yung kalaro ni Jem kasi wala naman tina-target ba't pumunta dyan. Actually, parang ina-attract pa ng tempohan ng atake dyan, landingan ng F5 eh. O, pero dito po, ang dapat daw tira is King G2. Islog lang. O kaya Bishop G2, balik na lang. Tsaga lang. Abang-abang na lang sa gagawin ni Jem. Wala namang gagawin na puti dito eh. So, ito yung mga moment na kailangan. Abangan na lang niya. Mag-rely na lang sa gagawin ni Jem kung paano gagawin dyan. Sa posisyon na to kasi itong queen, secure naman yung B3 eh. Secure naman yung E4. So talagang kung ako white dito, mag-aabang na lang talaga ako. Ganun na lang ako. Ano bang plano mo? Parang ganun. Pero dito kasi, ayan oh, Bishop G4. Ayun, dito nakuha ni Jem ang perfect move. Queen C1. Mga likot na, manggulo-gulo na. Bishop E2. Oh, talagang binakuran kasi nakikita niya may mga check eh. Ayaw magpa-check. So, Bishop E2. Queen E1. Ayun, susundutin po ng mga nako. Malakas yung sundot na yan. Bishop F3. Ayaw dito pumunta no, nape-pressure sa diagonal na to. Baka matirahan ng F5 eh. Okay, parang mga ganun eh. So, kaya nag-Bishop F3 lang. Check. Gumanon. Bishop D4. Threatening matcha sa ilalim. Aray ko, ang sakit ng sundot. Grabe. H4, obligado magpasingaw para may tatakbuhan pa. At nag-E5. O, itong E5 parang sinimento muna ni Jem yung bishop sa D4. Pero nabagala ng computer. Kumbaga nakaporma na eh, no? Itong E5 hindi lang basta semento. Basa ko na, pag check doon may bishop D7. Or pag E5, bishop D7 muna. Then preparing to play check. Oo, yun pala plano para may ganon, may susundot doon. Okay. Parang natural naman ano, pero sa computer, eto na pala mga kamatsas, bira na kagad ng F5. Almost sugswang na pala yung position. Preparing to play bishop takes E4. Imagine niyo po, no? Threatening matchas or queenless ang usapan. So, may ganyan na pala. Napakalakas ng F5. Oo nga. Sang-ayon ako sa computer. Galing. O pero E5, nag-Queen D2. Ayan, gusto na kagad paalisin ni Mama ang Queen na yan. Pero bad move. Dapat daw po ang correct defense is Queen F3. With resistance pa and can endure. No, makaka-endure pa kahit papaano. May resistance pa. O pero nag-Queen D2, Queen G1 check, syempre, King H3 at dito mga kamatsas, may number 1 spot na tira ng computer nakita ni Jem. Perfect pala yung tira na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ayan ha. O, mabilis lang. Pero kung gusto nyong namnamin sa susunod na mga pinapapost ko kayo ng puzzle, pwede nyo i-post kagad para makapag-isip kayo. Okay? Sa ngayon kasi, running yung videos natin eh. Running yung time natin. Eto ang tira. Pakita ko na. Bishop takes E4. Siguro nag-isip si Jem dito ng Bishop D7. So, check. Kaso magdi-G4 lang eh. Parang wala, nabitin siya. At totoong bitin naman talaga yan. Walang kasunod. Mas mainam yung Bishop takes E4. Perfect yung tira na yan. Sacrifice, kain, and then bitin din naman yung knight. Balik, and then check.
Ayun, medyo bumaba ang lamang Ano bang tamang tira? Dito. Ay, oo. Walang pang protect sa B3. Hindi kayang magganon Bitin to. Pag nakuha to, next dyan, babagsak din yon. Grabe, ubos-ubos pala yung pawns mangyayari. Mawawalis yung pawn sana. Queen B1 ang tira. Pero, balik tayo. Chumek, gumanon. Ayun, nakita rin naman. Nilaro lang pala ni Jem. Yun, nakita rin naman. H5, capture, check. Atras, Bishop E3. Okay, atake sa Queen, then Bishop F4. Tigas sa mga tira ni Jem. Tigas. Talagang hindi biro din. Check. King G1, solid ang mga tire Queen E3 check, King F1. At dito last shot na nakakapagpalapit sa kanya sa gintong medalya, World Under 14 Champion, Bishop G3, threatening Matias. Nag-resign na po ang pambato ng Kazakhstan. Ayan, napakaganda po ng kapalarang nangyayari dito talaga kay Jamaica. Matapos makatikim ng talo pero agad-agad namang bumawi. What a fighting spirit. Ito na po ngayon ang standing niya after round number 9. Tie for first. Ayan meron pang isang sumusundot na WCM na taga-Azerbaijan. Bashirili Saadat. Ayan grabe, 7.5 points, dalawa na lang sila. Grabe ang bandilang Pilipinas. Napakasarap tignan. Minsan lang ito, George. Lagi tayong nasa baba Madalas pagka mga world events, madalas talaga di mo aasahan sa taas Pero ang sarap tignan ng bandila ng Pilipinas nasa top. Tingnan nyo naman. Ayan buong mundo yan. Daming bandila niyan. Yung flag natin nasa taas. Nakakamelt ng dibdib talaga. Ang sarap sa mata. Okay po, dahil dyan, ito po ang kanilang penultimate round. Last 2 rounds na lang, Jem. At kalaban niya po yung katied niya ng score. Ayan, si Saadat Bashirli ng Azerbaijan. Pag ito nalusutan pa niya mga kamatsas, naku po, maliwanag na talaga. Maliwanag na. Ang ganda. Ang ganda. Nangangamoy gintong medalya, nangangamoy World Under 14 Champion tayo. Malapit na. Natalo pa si Vera. Yun ang malupites nun. Tingnan nyo po, natalo sa round number 9 si Vera Grabe, talagang parang nilalaglag sa kapalaran ng palad ni Jamaica talaga Natalo pa yung leading, yung tumalo kay Mendoza kahapon, natalo sa WCM. Yung pala yung makakalaban ni Mendoza ngayon ay maganda. Dito mapapatunayan ni Jamaica na kapag tinalo niya to, yung tumalo sa kanya o yung tumalo sa kanya, tatalunin niya. Talagang deserve sa kamay ang gintong medalya pag tinalo niya ito. White pa siya. White si Jamaica. Nako, mas maganda pag white mas maganda ang puwersa nun Ayun, mga kamatsas, kapanapanabik ang magiging penultimate round mamaya. Ano ba? Ay nako, may live ako. May live ako mamaya sa Internet Chess Club, 8 p.m. to 10 p.m. Parang gusto kong idiretso ng live para tutukan ito kasi magsisimula ang game nila ng 9 p.m. Comment down below nga mga kamatsas. Tulak nyo ako, coach, mag-live ka, huwag kang tamarin. Kasi napaka-crucial game nito. Kapag nakalusot pa si Jamaica dito, ay nako, grabe. Tingnan nyo po kasi yung tie break. Tingnan nyo yung tie break Ayan Dito po kasi, pag nanalo siya dito, ayan ang tie break kasi, pagpalagay ng pag nanalo kasi siya, medyo talagang malinaw-linaw na Pag tabla naman, ang sumusunod sa kanyang 7 points, sa tiebreak kasi mataas din ang tiebreak ni... Ito kasi tiebreak dyan Yan ang mga tiebreak points Taas pa rin 46. Si Vera ba yung tiebreak? Lamang pa rin siya ng tiebreak kay Vera Kung makatied ba niya si Vera, wag lang gamitin yung win over the other Kasi natalo siya niyan Kung sakasakali lang may mga may mga circumstances lang na nilalaro lang natin ng standing. Pero kung manalo naman si Jamaica, wala na. At manalo si Vera, yun po iniisip ko kung manalo si Jem kay Saadat, tapos last round tabla, halimbawa lang, tapos si Vera ay maghahabol sa tie break,
mataas talaga tiebreak ni ano. Oh, mataas talaga itong 6.5 points, medyo malabo-labo na yun. Ang tinitignan ko lang yung tiebreak nung 3-7. Ayan yung 3-7, tingnan nyo mga kamatyas oh. Yung 3-7, yan kasi ang possible na pwede pang makatide sa kanya. Ano man ang mangyari, no? Ano man ang mga mangyaring possibilities. Tinitignan ko yung tie breaks ni ni Jem eh. Mataas ang tie breaks si Jem. Lamang pa rin siya kung sa mga tie-tie pa rin. O pero kung hindi na niya papaabutin sa mga tiebreaker at points niya kukunin, mas sigurado. Pero tinitignan lang natin yung mga posibilidad na baka mamaya sa mga tie breaks. O mataas ang tie break niya eh. Taas eh oh. 46, 50, 43. O mataas. Usually dyan pa lang nagkakatalo na eh sa TB2, TB3, TB4. Tsaka sa TB nagmarunong eh. Ayan, may mga TB yan eh. Ano ba mga TB yan? Oh, may mga TB1 pa pero sa TB1 puro 0 eh. Okay mga kamatyas, so yan po ang update dito. Silipin natin ang ating kababayang si Kasiguran. Ay sorry po. Si Kasiguran. Ano nangyari sa kanyang round number 9 results? Silipin po natin. Oh, talagang medyo matindi ang bakbakan naman dito ni Phil Martin eh. Ayun, nanalo po siya. Congrats! Anong bansa to? Yung kalaban niya. Okay, si Wu Chenhao. O, nanalo siya. And ang pairing naman for penultimate round, ito po ang pairing niya. Board number 17. O, umangat-angat. So, kaya yan. Diretso na. Straight na. Last 2 rounds. Martin, at maganda pa ang magiging performance mo dito or standing. Sa ano ba? Sa rating ba? Silipin ko ba yung rating niya? Kasi very important din po kasi yung rating eh. Lalo na sa standard, no? Oh, not bad. Plus 40. Oh, plus 40 si Kasiguran. Laking plus niyan. Oh, di ba? Pag nanalo siya last 2 rounds, baka ano siya. Since 21.05 siya, oh, di at least malaking dagdag sa kanyang standard rating. Okay po, maraming salamat mga kamatyas. Yan po ang report dito sa katatapos lang na 9th round at abang tayo sa penultimate round. Ayan. Comment po kayo, tulak nyo, coach, mag-live ka mamaya. Kasi may live naman talaga ako sa ICC. Playing with the ICC users, no, at 8 PM to 10 PM. Magsisimula ang game ni Jem 9 PM. O yun nga lang, long game, medyo matagal. Pero pwede nating idiretso na agad. Puto lang ako tapos live, magre-relive ako para kay Jamaica naman para tutok tayo sa chess.com naman. Okay, so maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.